Tumawag ang esposa ko para sabihin kailangan niyang samahan ang isang kliyente sa hapunan ngayong gabi. Nag-aalala ako, kaya nagmaneho ako papunta sa restaurant at naghihintay sa labas. Ngunit ang nakita ko ay sumakit sa aking mga mata. Ang aking asawa, na alam kong laging nakakaalam kung paano panatilihin ang kanyang sarili, at may napakatibay na sense ng mga hangganan, ay buong pusong nakasandal sa bisig ng kanyang batang assistant. Inisyan ko sa aking sarili. May dalawang uri ba ng panloloko? Sa sandaling iyon, nagpasya na ako sa aking puso na kailangan ko siyang hiwalayan. Ang hapunan ay nagtagal hanggang hating gabi. Nang bumukas ang pintuan ng restaurant, nagmula ang malakas na tawanan at usapan mula sa loob. Boss Liu, maaga pa. Bakit hindi tayo lumipat sa ibang club para magpatuloy sa ating pag-uusap? Maliban dito, nakikita ko ng malinaw. Ang aking asawa, ang presidente na laging formal at hindi lumalagpas sa mga hangganan, ay nasa bisig ng kanyang assistant, si Guchong. Ang kanyang maitim na buhok ay nakakalat at nakasabit sa balikat ni Guchong. Ang kanyang blazer, na palaging maayos na inaayos, ay nakabukas, at ang kanyang panloob na damit ay lantaran na nakalabas ng walang anumang takip. Si Liu Ruyan ay laging may mataas na pagtingin sa sarili. Sa harap ng iba, lalo na sa mga subordinates, palagi siyang matatag at kalmado, hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Biglang napansin ni Guchong ang aking presensya sa labas ng pintuan. Nandito ako, walang sinuman ang makakagulo sa'yo. Ang kanyang pananalita ay may lasa ng alak. Ngunit may kasama itong proteksyon na hindi maaaring tanggihan. Ang kanyang boses ay malambot at mahina, na sinamahan ng kanyang yakap pagkatapos ng ilang baso, na madaling magbigay ng maling akala. Nang makita ang eksenang ito, ang sakit sa aking puso ay lalo pang lumakas. Noong unang kinuha ni Liu Ruyan ang pamamahala ng Liu Corporation, nahirapan siyang pamahalaan ang kumpanya. Ang mga matatandang miyembro sa loob ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa tingin nila ay isa lamang siyang batang babae na kakagraduate sa kolehiyo at hindi karapat-dapat na pamahalaan ang isang malaking korporasyon. Ang panlabas na industriya ay hindi rin umaasa sa pamilya Liu. Sa pagsasabi na ang Liu Corporation ay walang tagapagmana at tiyak na babagsak. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang determinasyong hindi sumuko, malakas niyang ipinatupad ang mga reforma sa loob, binawasan ang kalahati ng mga proyekto na kumikita ng mababa, at inilagay ang lahat ng pondo sa ilang mga pangunahing proyekto. Ang mga matatandang empleyado na nagsasamantala sa kanilang posisyon ay pinatalsik lahat, kahit na ang mga kamag-anak niya na kabilang sa pamilya ay itinuring niya ng pantay-pantay, hindi pinapaboran ang sinuman. Walang sinuman sa kumpanya ang hindi natatakot sa kanya, kahit na ang mga empleyado na 10 taon nang nagtatrabaho. Nailagay niya ang balanse sa pagitan ng pamilya at karera ng perpekto sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa kanyang mga taon sa trabaho, hindi kailanman lumabas ang anumang hindi propesyonal na mga alingaw-ngaw. Lahat sa labas ay tinawag siyang isang malupit na babaeng na may pinakamalakas na sense ng mga hangganan. Ngunit ngayon, wala siyang bantay na nakadepende sa isang maliit na assistant, at lantaran pa niyang pinagtatanggol ang lalaki. Ang buong sitwasyon ay puno ng pagsuway. Boss Liu ay lasing lamang, paliwanag ni Guchong ng maingat. Nang makita na hindi ako nagsasalita, mabilis siyang nagdagdag, ako ay allergic sa alak. Nag-aalala si Boss Liu para sa aking kalusugan. Tinanggihan niya ang maraming inumin para sa akin. Hindi ko pinansin ang kanyang paliwanag at humakbang pasulong. Inabot ko ang kamay ko at kinuha si Liu Ruyan mula sa kanyang bisig. Siya ay bumubulong na may matinding amoy ng alak, nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang balat ay mainit. Lumingon ako at inalalayan siya patungo sa kotse. Si Guchong ay sumunod sa likuran na nahihirapan. Ilang beses siyang sumubok na umabante para tumulong, ngunit nang makita ang malamig at tusok na tingin ko, umatras siya muli. Inilagay ko si Liu Ruyan sa likurang upuan. Siya ay nakahiga na walang pagtatanggol, na naglantad ng malaking bahagi ng kanyang balat. Kinuha ko ang kotse at isinuot ito sa kanya. Napansin ni Gucheng ang aking hindi gustong mukha. Mahiyain siyang nagsabi, Boss Fang, kung gayon, uwi na ako. Lumingon ako sa kanya at malamig na nag-utos, ikaw ang magmamaneho. Ihatid mo kami pa uwi. Wala ka nang ibang magagawa kundi magmaneho. Marunong ka namang magmaneho, di ba? Ang nakaukit na ngiti sa mukha ni Gucheng ay biglang natigilan. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, sumagot siya ng, Sir, hindi ako marunong magmaneho. Si Boss Liu mismo ang nagmaneho para masuri ngayong gabi. Nagkataon na nagbakasyon ang exclusive driver ng grupo. Nagulat ako at ang puso ko ay nabalisa. Hindi marunong magmaneho. At hindi ka rin pwedeng uminom. Paano ka napasok sa posisyong ito bilang assistant noon? Ang pagmamaneho ay isa sa pinakapangunahing kasanayan ng isang assistant. Kailangan mong maghatid ng mga dokumento at sunduin ang mga kliyente. Kaya sa sitwasyong tulad nito ngayong gabi, dapat ang assistant ang nagmamaneho. Pero parang hindi naintindihan ni Gucheng ang ibig kong sabihin.
Binuksan niya ang pinto ng pasahero sa harap at pumasok, maayos na inaayos ang sandalan ng upuan. Kahit hindi siya nag-atubili, binuksan niya ang refrigerator ng sasakyan at kumuha ng isang bote ng tubig. Nakita ko ang kanyang pamilyar na kilos. Para akong tinusok ng karayom sa puso. Si Liu Ruyan at ako ay may malubhang neurosis at hindi kailanman pinapayagan ang sinumang hindi kasama sa pamilya na umupo sa harap ng aming sasakyan. Madalas mo nang inuupuan ang posisyong ito. Balak mo bang maging driver ko? Malamig na ang boses ko. Natigil ang kilos ni Gucheng sa pag-inom ng tubig. Nakatingin siya sa akin na may malungkot na mukha na parang nagrereklamo na pinapalaki ko ang issue. Sinabi ni Boss Liu na ihahatid niya ako pauwi mamaya. Kailangan pa bang hintayin ang iba para ayusin ang ganitong kaliit na bagay? Direkta kong pinutol ang kanyang sinasabi. Nakakatakot ang aking boses. Nagsalita ang mga labi ni Gucheng, gustong magpatuloy sa pagdadahilan. Ngunit nang makita ang aking walang emosyong tingin, kinain niya na lang pabalik ang kanyang sasabihin. Alam niyang hindi ko binabago ang aking desisyon. Bagaman hindi na ako nakikialam sa pang-araw-araw na pamamahala ng grupo, bago ako lumabas, lumingon pa ako upang tingnan si Liu Ruyan na natutulog sa likuran. Para bang naghihintay siya na may sabihin ang kabilang partido, ngunit sa kasalukuyan, masyado nang lasing si Liu Ruyan para makatugon. Sa huli, binuksan ni Gucheng ang pinto at bumaba, nakatayo sa gilid ng kalsada at pinapanood kaming umalis. Habang pauwi, magulo ang aking isipan at puno ng kabagabagan. Si Liu Ruyan sa likuran ay nakasimangot, na parang nasa isang masamang panaginip. Habang mas maalala ko ang mga detalye ng eksena kanina, mas nagiging malinaw ang hindi magandang pakiramdam sa aking puso. May mga katotohanang hindi kailangan ng malinaw na ebidensya para patunayan. Habang maayos na umaandar ang sasakyan, biglang gumalaw si Liu Ruyan sa likuran. Nagsalita siya at nagtanong, nasaan si Gucheng? Sumilip ako sa pamamagitan ng rearview mirror. Nakaupo na siya ng tuwid at maayos na inayos ang kanyang magulong damit, parang wala na siyang bakas ng pagkalasing. Hinaplos niya ang kanyang nakalugay na buhok at nagsabi, makipag-deal sa mga matatandang negosyante na ito at makipag-socialize. Kung hindi ako magkunwaring lasing, hindi ako makakaalis. Mabuti na lang kung hanggang umaga lang ang inuman na ito. Kung talagang mawawalan ako ng malay. Siguradong may problema akong maidudulot sa akin ng mga taong ito. Ang kanyang boses ay tapat at mahinahon. Ang kilos niya kanina na tila umaalalay sa assistant. Sa kanyang pananaw ay isang simpleng pagganap lamang. Alam kong hindi mo gusto si Gucheng, kaya hindi kita pinigilan na palayasin siya kanina. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, hindi ka naman siguro magtatampo, di ba? Tapos, sumandal siya at yumuko sa harap. Sinubukan niyang halikan ang aking pisngi. Agad akong umiwas sa gilid. Nahinto ang kilos ni Liu Ruyan sa ere. Pagkatapos, nagtaas siya ng kilay at tumingin sa akin na may kasamang panunuya. Ano? Hindi mo siguro iniisip na mayroon akong kakaibang relasyon sa assistant na ito? Nakasaksi na ako ng napakaraming bagay. Bakit ko pag-ukulan ng pansin ang isang batang lalaki na kasing edad niya? Ang buhay ko ay payapa. Sinisimulan niya ang kanyang mga pagdududa sa kanyang nakita. Isa lang siyang intern assistant, pero tingnan mo ang ginawa niya ngayon. Hindi niya alam ang mga pangunahing kasanayan sa trabaho, at ang mga kaugalian sa pakikipag-ugnayan sa mga tao ay puno ng mga butas. Isang tao na tulad nito. Sa pamamagitan ng anong paraan siya natanggap sa kumpanya. Sa pagkabalisa, kumuha ako ng sigarilyo at sinindihan ito. Nakalm ang tono ni Liu Ruyan na may halong pagpapakalma at paghimo. Kakagraduate lang niya mula sa kolehiyo. Kulangan siya sa karanasan sa trabaho at dahan-dahan pa siyang natututo. Hindi mo kailangang maging masyadong mahigpit sa kanya. Naaalala mo noong nagsimula ka sa mundo ng negosyo, hindi ba't nagsimula ka rin mula sa wala? Kailangan mong bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na lumago. Malalim akong humitit ng sigarilyo at nagtanong, anong grupo ang nagpapalaki ng mga bagong empleyado? Direkta silang ilalagay sa tabi ng CEO para makasama. Ganito na ba kapos sa tao ang Liu Group? Ang sunod-sunod na tanong ay nagpatay ng bibig ni Liu Ruyan. Mabilis siyang nagbago ng paksa at nagtanong, ayos na, hindi na kailangang mag-away tayo bilang mag-asawa dahil sa isang tao sa labas. Hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano at magselos. Hindi mo lubos na kilala ang tunay na kalagayan ng pamilya ni Gucheng. Nang mabanggit si Gucheng, mas lalo siyang naging mahinahon. Madalas na may malubhang karamdaman ang kanyang mga magulang. Habang ang ibang mga estudyante ay nagbabakasyon sa tag-init at naglilibang. Naglalaro siya ng mga laro para magpahinga. Siya ay nagtatrabaho ng husto sa maraming trabaho, nag-ipon ng bayad paaralan at nagbabayad ng gamot para sa kanyang mga magulang. Bago siya makatapos ng kolehiyo, hindi pa niya nahawakan ang mga sasakyan. Hindi nakakapagtaka na hindi siya marunong magmaneho. Gusto ko siyang panatilihin sa tabi ko para turuan dahil pinahahalagahan ko ang pagiging anak niyang mabuti. Kapag siya ay lumaki na, tiyak na magiging pasasalamat siya sa kumpanya at tapat na maglilingkod.
Hindi ko na itinuloy pa ang pag-uusap. Ang taong mapilit na nagkukunwaring mangmang, gaano man ipaliwanag, ay hindi makukumbinsi. Ako at si Liu Ruyan ay nasa isang arranged marriage para sa negosyo. Kumpara sa ibang mga kasal na may kasamang interes, kami ay medyo mapalad. Ang dalawang kumpanya ay matagal nang nagtutulungan. Magkakilala na kami mula pagkabata, at mayroon kaming pangkalahatang pag-unawa sa mga ugali at nakaraang karanasan ng isa't isa. Sa totoo lang, ang pagsasama ng pamilya Liu at pamilya Fang ay masasabing isang mataas na antas. Ang pamilya Liu ay mga bagong yaman na nagsimula sa sarili. Mahina ang pundasyon, samantalang ang aking pamilya ay mayroon ng maraming mapagkukunan sa larangan ng politika. Maaari naming makuha ang maraming dekalidad na proyekto. Noon, ang napili ng aking ama para sa kasal ay ang pamilya Gao. Ngunit napansin ko na ang pamilya Gao ay masyadong ambisyoso at mahirap silang kontrolin pagkatapos ng kasal. Sa kabaligtaran, ang pamilya Liu ay mas madaling kontrolin ng pamilya Fang. Kasama pa noong panahong iyon, si Liu Ruyan ay matalino, nakakaunawa sa pagbabalanse, at may malaking pangunawa sa pangkalahatang sitwasyon. Ngunit ang aking pagsasaalang-alang ay perpektong tumutugma. Pagkatapos ng kasal, ang kanyang mga gawain ay palaging ayon sa aking kagustuhan, at ako ay lubos na nagtitiwala. Tinulungan ko siyang maging matatag sa posisyon bilang pinuno ng grupo. Ang dalawang grupo ay pumasok sa isang yugto ng malalim na kooperasyon, at maraming proyekto ang matagumpay na naisakatuparan. Bilang isang negosyante, palagi akong naghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Bagamat ang dalawang partido ay nagtutulungan sa mga proyekto, ang panghuling kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay mahigpit na kontrolado ng Fang Group. Sa simula, nagpahayag ng pagtutol si Liu Ruyan dito, ngunit dahil sa kawalan ng anumang alitan sa maraming taon ng kooperasyon, ang bagay na ito ay unti-unting nakalimutan ng lahat. Ngunit ang pag-unlad ni Gu Cheng ay nagbigay daan sa akin, sa pamamagitan ng aking kaalaman sa negosyo na nalinang sa maraming taon ng pagtatrabaho sa mundo ng negosyo, upang matanaw ang nakatagong panganib. Hindi ko kailanman papayagan ang ganitong banta sa katatagan ng ating kasal, kaya pag-uwi ko, agad akong kumontak sa isang pribadong investigador para magsagawa ng investigasyon. Sa tanghali ng sumunod na araw, ang aking hindi mapakaling pakiramdam ay napatunayan ng lubusan nang magpadala ang investigador ng isang kopya ng titulo ng ari-arian. Ang Unit 007 sa Shangcheng Villa District, na ang pangalan ng may-ari ay nakasulat na Gu Cheng. Ang lugar na ito ay isang high-end residential development na natapos lamang noong nakaraang taon. Ito ay napakalapit sa kumpanya ni Liu Ruyan sa pamamagitan ng sasakyan, at ang mga presyo ng bahay ay nagsisimula sa 10-10 milyong yuan. Dahan-dahan akong lumubog sa kawalan ng pag-asa. Noong nakaraang taon, nagmungkahi pa ako ng pagbili ng isang unit dito upang mas makapagpahinga si Liu Ruyan ng kalahating oras sa kanyang pagbiyahe papunta at paalis sa trabaho, ngunit tinanggihan niya ito nang hindi nag-isip. Sa kasalukuyan, malaki ang pressure sa kita ng kumpanya, kaya hindi na kailangan na gumastos ng ganoon kalaking halaga sa hindi nagagamit na gastos. Mas mabuting gamitin ang pondo na ito para makuha ang mas maraming proyekto. Upang mag-ipon ng mas maraming kayamanan para sa ating magiging anak. Hinawakan ko ang sigarilyo at humitit ng malakas. Talagang hindi ko maintindihan. Para sa isang intern sa professional world, saan kaya nagmumula ang 10-10 milyong yuan na property na kanyang ginagamit para akitin siya? Pagkatapos ng sigarilyong ito, tinawagan ko ang aking assistant. Sa hapon na yon, ang 3 kooperasyon na malapit ng pirmahan at tapusin ay direktang pinatigil. Ang mga tauhan ng Liu Group na nakatalaga sa mahigit 10 proyekto na kasalukuyang ginagawa ay lahat inalis sa site. Kasabay nito, bilang pinakamalaking shareholder at investor ng Liu Group, naglabas ako ng abiso sa lahat ng matatandang empleyado ng grupo na itaas ang kanilang mga benepisyo. Dahil ang isang bagong intern ay kayang tumanggap ng milyon-milyong halaga ng regalo. Ang mga matatandang nagtrabaho kasama si Liu Ruyan sa loob ng maraming taon, dapat silang makatanggap ng mas malaking kabayaran. Marahil ay inakala ni Liu Ruyan na kaya niyang itago ang lahat ng walang kahina-hinala. Ngunit hindi ako makikipag-away dahil lamang sa maliit na isyong ito. Ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan niya na hanggat gusto kong malaman ang katotohanan. Walang sinuman ang makakapagtago nito. Kung siya ay nangahas na lumampas sa linya at hawakan ang pinagmulan. Dapat siyang maging handa na tanggapin ang aking paghihiganti. Hindi ako likas na mahilig makipag-away. Si Liu Ruyan ay mapanlikha. Bago gumawa ng anumang desisyon, palagi niyang sinusuri ang mga pakinabang at kawalan. Malinaw na ang bagay na ito ay isang desisyon na ginawa pagkatapos ng malalim na pag-isip. Dahil lamang dito, hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Nang makapasok ako sa bahay noong gabi, hindi ko pa natatanggal ang aking jacket nang buksan ang pinto ng villa. Si Liu Ruyan ay nasa harap, na may napakasama na mukha.
Si Gucheng ay sumusunod sa kanya na parang anino, may hawak na isang pulang titulo ng ari-arian. Ano ang ibig mong sabihin sa pagdala sa kanya dito? Sabi ko habang nagpapalit ng tsinelas. Hinagpis ko ang isip ko. Si Liu Ruyan ay pinilit ng umiti at lumapit, nagbabaka sakaling akitin ang aking braso. Huwag kang magalit muna. Dinala ko siya dito para ipaliwanag sa iyo ang sitwasyon. Kahapon ng gabi, pagkatapos ng kanyang pag-inom, napakatagal niyang naghintay ng taxi. Halos madaling araw na nang siya ay makauwi. Sa aking kababaang loob, binigyan ko siya ng tirahan malapit sa kumpanya. Huwag ka sanang magpakalat ng kahit ano. Sabi ni Gucheng na namumula ang mga mata at nakayuko. Ginoong Fang, pasensya na talaga. Alam kong mali ang ginawa ko. Napakalayo talaga ng aking tinitirhan sa kumpanya. Ang si Liu ay naawa sa akin, kaya binigyan niya ako ng bahay na ito. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na makatanggap ako ng ganoon kamahalagang bagay. Dahil sa labis na kagalakan, nakalimutan kong tumanggi. Wala akong ibang intensyon. Sana ay hindi ka magkamali. Habang nagpapaliwanag siya, ang kanyang mga mata ay patagong lumilipad patungo sa tabi ni Liu Ruyan. Nang mapait na tumawa, dapat kong sabihin ang aking hindi pagkalugod ng diretsyo. Ikaw ay isang katulong lamang. Kahit na ang batayang kasanayan sa trabaho na kinakailangan sa iyong tungkulin ay hindi mo nagagawa, paano ka napasa sa interview at nakakuha ng trabaho? Huwag mong sabihin ang tungkol sa pagsasanay ng mga bago. Maraming posisyon sa kumpanya para sanayin ang mga bagong empleyado at maaari kang ilagay sa ilalim ng sinuman. Kahit na ang isang department manager ay maaaring sanayin ka, bakit kailangan ka pa ring ilagay sa tabi ni Liu Ruyan? Sa iyong kasalukuyang kakayahan. Hindi ka makakatulong sa kanya kahit kaunti sa kanyang trabaho. Naniniwala ako na ang aking mga tanong ay makatwiran at may batayan at hindi ito paghihirap sa sinuman. Sa isang corporate group, ang kahusayan sa trabaho ay pinakamahalaga. Hindi mo mabigyan ng kahit isang salitang depensa ang iyong sarili. Huwag mo siyang pahirapan ng ganito. Si Gucheng ay bata pa at simple ang pag-isip pagpasok niya sa lipunan. Hindi niya alam ang mga paraan ng pakikitungo sa trabaho. Hindi mo kailangang magsalita ng ganito kakutya. Liu Ruyan, lumapit ka. Tumayo ka sa pagitan namin ni Gucheng, namumula ang iyong mukha. Kinuha ko ito gamit ang aking kamay at hinila ito palabas mula sa kamay ni Gucheng. Ang property certificate na yon. Si Uncle Liu, ang butler na nagbabantay sa labas ng pinto, ay pumasok sa silid nang marinig niya ang tunog. Ang bahay na ito. Ito ay para sa'yo. Namumula ang buong mukha ni Gucheng at mahigpit na nakatiklop ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakasara, gustong magsalita, ngunit hindi naglakas loob na kontrahin ako, kaya't walang magawa niyang itinuro ang kanyang mga mata kay Liu Ruyan. Liu Ruyan, pareho tayong matalino. Alam ko ang lahat ng iyong plano. Huwag mo akong piliting ganap na ipagkalat ang aming mga mukha. Kinuha ni Uncle Liu ang property certificate at lumingon kay Gucheng, nagsalita ng mahina. Halika na, sumama ka sa akin. Tumingin si Liu Ruyan sa akin, gumalaw ang kanyang mga labi, gustong sabihin ang isang bagay. Sa huli, naging isang mahabang paghinga lamang ito. Hindi niya pinansin ang mga mata ni Gucheng na humihingi ng tulong, at hinayaan niyang sumama ang lalaki sa butler na umalis. Nanginginig ang mga hakbang ni Gucheng habang siya ay lumalabas. Bago lumabas, lumingon pa siya sa loob ng silid, puno ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ang hindi pagtanggap ay halos umapaw. Sa hapunan, si Liu Ruyan ay tahimik at malungkot. Si Gucheng ay isang estudyante lamang na bagong graduate. Simple at malinis ang kanyang pag-iisip. Masyado kang mahigpit sa kanya. Ikaw ba ang kanyang nakatatanda o tagapag-alaga? Sa sandaling pumasok siya sa kumpanya, siya ay isang empleyado lamang. Kung ang kanyang kakayahan ay hindi tugma sa posisyon, dapat siyang palitan ng mas angkop na tao. Ito ay isang simpleng bagay. Kailangan mo pa ba itong ituro sa akin? Pagkatapos kong sabihin yon, mapait akong tumawa muli. Alam kong hindi niya ito pakikinggan. Hindi naman siya empleyado sa ilalim ko. Kung mapilitan kang protektahan ang isang taong hindi karapat-dapat, kung gayon ay sundin mo ang iyong nais. Nagdagdag ako ng isang kurot ng pagkain at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit dapat alam mo ang aking limitasyon. Hindi mahalaga kung ito ay dahil sa awa. O may iba kang iniisip. Hanggat hindi pa huli ang lahat, mas mabuting tumigil ka na. Tumikim ng sabaw si Liu Ruyan at huminga ng mahina, ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Fang Yuan, masyado kang nag-isip. Sa pagitan namin, ito ay purong relasyon ng superior at superior. Walang mga komplikasyon na iyong pinag-iisipan. Ang pagbibigay ng eksepsyon at pagpapatawad ay ang simula ng pagkiling. Ang paulit-ulit na pag-atras ay ang simula ng unti-unting pagkalugmok. Hindi na kailangan pang sabihin. Hindi na ako magsasabi pa. Pag-isipan mong mabuti. Sa susunod na kumilos ako, hindi na ako magdadalawang isip. Nang gabing iyon, nagkahiwalay kami ng kwarto. Ang kawalan ko ng kapanatagan noon ay lalong lumalakas. Ang kasal na ito ay parang isang bagay na dahan-dahang tumatagos.
Ang wakas ay malinaw na nakikita. Alam na alam ni Liu Ruyan sa kanyang puso na ang ating kasal ay nagbubuklod sa dalawang pamilya. At higit pa, ito ang pinagbubuklod ng dalawang korporasyon para sa magkasamang pag-unlad. Noong una, nagbigay ang pamilya Fang ng 100% ng kanilang mga mapagkukunan at yaman. Upang suportahan siya bilang alkalde ng Liushi. Ang intensyon ay upang ang dalawang pamilya ay magtulungan upang umunlad at harapin ang iba't ibang mga panganib sa loob at labas ng industriya. Hindi niya maaaring hindi maintindihan ang mga komplikadong relasyong ito. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, marami ang mga puwersang naghihintay sa likod na nagbabantay sa industriya ng dalawang pamilya. Tiyak na susubukan nilang gumawa ng gulo. Tulad ng inaasahan, kinabukasan, si Gucheng ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang personal na assistant. Pinutol ko na ang lahat ng aking kaugnayan kay Gucheng sa labas ng trabaho. Huwag mo nang pagpipilitan ang bagay na ito at pahirapan siya. Sabi ni Liu Ruyan ng mahinahon, na parang nagbabahagi lamang ng isang bagay na hindi mahalaga. Ngunit malinaw kong nakita ang hindi maitatagong pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Hindi ko siya pinansin. Ang kanyang ginawa ay hindi dahil sa pag-aalala sa aking damdamin, kundi isang pagpipilian pagkatapos ng masusing pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan. Hindi niya sisirain ang kanyang sariling posisyon at karera na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon dahil sa isang ordinaryong intern. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang bahay. Hindi na binanggit muli ni Liu Ruyan si Gucheng. Parang bumalik ang lahat sa dati. Isang joint venture project ng dalawang grupo ang nagdaos ng isang closing ceremony. Si Liu Ruyan ay nakahawak sa aking braso at magkasama kaming dumalo. Ang iba't ibang mga haka-haka na mga alingawngaw noon ay agad na naglaho. Lahat ay naniniwala na ang kooperasyon sa pagitan ng mga pamilyang Liu at Fang ay matatag at ang aming kasal ay hindi masisira. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang ang mga paparazi na nakatutok sa aming mag-asawa. Ang bawat kilos at salita ay sobra-sobra ang interpretasyon at pagpapalaki. Tapos na ang kaganapan at gabi na. Sinamahan ko si Liu Ruyan patungo sa underground parking lot. Pagkapasok pa lang namin sa garahe, nakasalubong namin ang isang pamilyar na mukha. Si Gucheng ay naglilinis ng sahig, nakayuko. Buong katawan niya ay puno ng dumi, pawis na pawis ang kanyang noo. Nang makita kami, bigla siyang natigilan. "Pangyuan, hindi ka ba nandoon?" Nakayuko siya at sumagot. Medyo nanginginig ang boses niya, ngunit hindi niya mapigilang sumulyap kay Liu Ruyan. Mukha siyang nalulungkot at walang mapagsabihan. May kakilala akong nakatapon ng mga gamit kaya inutusang linisin ko ito. Ang ngiti ni Liu Ruyan ay nawala agad. Naging seryoso ang kanyang mukha. Siya ay lumapit at kinuha ang mop mula sa kamay ni Gucheng. "Hindi mo kailangang linisin ito. May darating na janitor para linisin ito." Tumayo ako doon at pinagmamasdan ang kanyang likuran. Ang galit na kanina ko pa pinipigilan ay muling bumulwak. Pumasok kami sa kotse at sinara ang pinto. Hindi na napigilan ni Liu Ruyan ang kanyang emosyon at sumigaw, "Bakit mo lagi inaapi ang isang intern? Tinanggal ko na siya sa tabi ko. Hanggang kailan mo pa gagawin ito?" Ang pagbibigay ng trabaho sa paglilinis na ito ay ginawa ng isang empleyado sa ilalim ng iyong kumpanya. Hindi siya sanay sa anumang trabaho. Bakit hindi okay na gawin ang mga simpleng gawain tulad ng paglilinis? Ang mga intern ay nagsisimula sa paggawa ng mga maliliit na trabaho upang maging pamilyar sa mga operasyon. Nandito siya para magtrabaho at kumita, hindi para maging prinsipe at makinabang. Hindi pa rin sumusuko si Liu Ruyan. Sa halip, nagiging mas matigas siya. Noong nakaraang beses na nagkagulo ka sa publiko, naglaan ako ng malaking pagsisikap upang ayusin ang sitwasyon. Hindi mo ba pwedeng huwag makipagtalo sa isang nakakabata? Malapit na siyang mag-25, hindi siya isang bata na walang alam. Ako ay nagingit-ngit sa galit. Inangat ko ang aking pangalawang daliri. "Pangalawa, paano inaayos ng iyong kumpanya ang mga tauhan, hindi ko na kailangang pakialaman." Sa huli, direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Nagsalita ako ng salita bawat salita, at sa paningin ko, hindi siya kasing halaga ng asong nagbubukas ng pinto. Kahit na lumampas sa linya ang isa sa inyo, hindi ko na kailangang makipag-away o maghiganti sa isang aso. Ang mga salitang ito ay napakalason kaya't nawalan ng masasabi si Liu Yan. Malinaw na gusto kong sumagot, ngunit wala akong masabi kahit kalahating salita pagbukas ko ng aking bibig. Natahimik ang karwahe. Sinindihan ko ang isang sigarilyo at malinaw kong naintindihan na ang puwang sa pagitan namin ay lalong lumalaki. Dahil nagkaroon na siya ng ibang intensyon, hindi ko na kailangang isakripisyo ang aking sarili para sa tinatawag na alyansang pangnegosyo at ipagsapalaran ito. Nang pumasok ang kotse sa bakuran ng villa, biglang binuksan ni Liu Ruyan ang pinto at bumaba, nalimutan pa niyang kunin ang kanyang bag. Hindi ako sumunod sa loob ng bahay, direktang pinaikot ko ang kotse at bumalik sa kumpanya. Hindi ko ito inaasahan.
Kinabukasan, pagkatapos ng meeting sa kumpanya, nagulat ang aking assistant na si Liu Ruyan at Gu Cheng ay nagkasama para sa isang business trip. Natatawa na lang ako. Ito ay hindi isang ordinaryong business trip, malinaw na isang tahasang provokasyon. Mas lalo pa, sa ilang mga proyekto kung saan magkasama kaming nagtutulungan, ginamit niya ang parehong paraan. Pinatalsik niya ang lahat ng mga tauhan na ipinadala namin sa project team, at maging ang aking mga espiya sa Liu Group ay tinanggal din maging ang empleyado na nagpasabak kay Gu Cheng sa paglilinis ng garahe noong araw na yon. Sa pamamagitan ng mga pagbabago sa tauhan, siya ay na-reassign sa mga marginal na gawain sa suporta. Ang serye ng mga kilos na ito ay katumbas ng isang opisyal na deklarasyon ng giyera. Agad kong inutusan ang aking assistant na makipag-ugnayan sa mga empleyadong hindi makatarungang pinatalsik at lahat sila ay kinuha sa Fang Group. Kasabay nito, sinimulan ko ang pre-reserved contingency plan. 10 mga proyekto sa kooperasyon ang direktang tinanggal ang Liu Group mula sa karapatan sa kooperasyon. Ayon sa kontrata, ang bayad sa paglabag. Bagaman ito ay makakabawi kay Liu Ruyan ng paunang gastos. Ang karamihan sa mga susunod na kita ng proyekto ay magiging ganap na hiwalay sa kanya. Alam mo, ang mga proyektong ito noon. Nagkasama ang dalawang panig upang makuha ang mga ito. Sa kasalukuyan, marami sa mga ito ay malapit ng matapos, at ito ang oras na malaki ang kita. Direkta kong pinutol ang kanyang malungkot na pagmamalaki. Matapos kumalat ang balita, nagkaroon ng kaguluhan sa Liu Group. Maraming mga matatandang empleyado na may matatag na posisyon ang puno ng galit. Para lamang sa isang bagong intern, nagpatalsik pa siya ng maraming matagal na empleyado. Lahat ay nakaramdam ng krisis na parang malamig na ngipin. Sa susunod na buong linggo, nalubog kami sa Cold War. Bagaman ang pagbabago ng proyekto ay nagdulot ng malaking pagkawala ng kita sa Liu Group, ang pangunahing negosyo ng grupo mismo ay hindi gaanong naapektuhan. Kaya't akala niya ay mayroon pa siyang pagkakakilanlan upang makipagtunggali sa akin. Hindi ko kailanman sinubukan na makipag-ugnayan kay Liu Ruyan, ngunit ang iba't ibang balita tungkol sa kanya at kay Gu Cheng ay patuloy na dumadating sa aking pandinig. Si Gu Cheng ay natatakot na hindi malaman ng iba ang kanyang malapit na relasyon kay Liu Ruyan. Gumugol siya ng buong araw sa pagkuha ng mga larawan, alinman sa profile ni Liu Ruyan o silang dalawa ay kumakain. Mga larawan ng magkasamang sakay sa kotse. Nang ilagay ng assistant ang mga larawang ito sa aking mesa, nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Gustong pahirapan ng isang mababang uri ang mga nasa ulap. Makalipas ang kalahating buwan, ang butler ay personal na nagligpit at pumasok sa silid-aklatan at nag-ulat, "Mr. Si Gu Cheng ay bumalik na." Nakatingin ako sa pag-apruba ng mga dokumento, hindi man lang ako tumingala at mahinang sumagot. Hindi naghintay si Liu Ruyan na bumaba ako upang salubungin siya, naglakad siya mag-isa patungo sa silid-aklatan at nagbukas ng pinto. Tinawagan kami ng mga nakatatanda sa magkabilang panig na umuwi at mag-usap ng magkasama sa katapusan ng linggo. Nag-atubili siyang magsalita ng matagal, ang kanyang tono ay lumambot ng malaki. Mukhang napansin ng mga nakatatanda sa bahay ang matagal na paninindigan naming dalawa. Nababahala sila at nagsisimulang manghimasok. Mas mabuti na lang na ayusin natin ito ng pribado. Dahan-dahan akong kumuha ng isang sigarilyo at sinindihan ito. Nakapatong sa mesa ng opisina. Hindi ako pumayag na umuwi kasama ka. Ang bahagyang ngiting lumitaw sa mukha ni Liu Ruyan ay agad na nanigas. May pagkainis sa boses mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Binuksan ko ang drawer at kumuha ng isang dokumento. Itinulak ito sa harap mo. Tignan mo ito. Kung walang problema, pirmahan mo na. Nanlaki ang mga mata mo. Nang makita ang pamagat, kasunduan sa diborsyo. Nang mabasa ang 3 salita, ang iyong mukha ay biglang namutla. Tumingala ka sa akin. Hindi mo mapigilang manginig ang boses mo. Pangyuan, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Dahil lang sa isang bagay na yon kay Gu Cheng, gusto mo na akong diborsyuhin. Nangangako ako sa'yo. Walang kahit anong mali siya sa pagitan namin. Bakit hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan? Hindi ito usapin ng paniniwala o hindi paniniwala. Matalino ka. Imposibleng hindi mo makita na may masamang intensyon si Gu Cheng sa'yo. Pero patuloy mo siyang pinananatili sa tabi mo, paulit-ulit na pinapalampas ang kanyang mga pagkakamali. Malinaw mong alam na ang kasal na ito ay kinasasangkutan ng dalawang kumpanya. Ito ba ay dahil lamang sa patuloy niyang pagtutol at pagsubok sa akin? Naghintay ako ng ilang sandali bago nagpatuloy. Sa puso mo, siya pa rin ang espesyal. Ayoko nang pag-usapan kung nagkakamali ka ba sa isipan o sa gawa. Para sa akin, ang pagtataksil ay pagtataksil. Walang kaso na mas mabigat o mas magaan. Nandito ako, dala-dala ang buong Fang Shui Group. Wala akong sobrang lakas para makisali sa'yo. Sa ganitong kabataang tatsulok, ang mabilis na pagputol ay ang pinakamahusay na solusyon para sa ating dalawa. Ang kasunduan sa diborsyo ay nahulog mula sa kamay ni Liu Ruyan sa sahig. Nakatingin siya sa akin.
Tila unang beses niyang nakilala ang aking tunay na pagkatao. Ngunit, itinaas ko ang aking kamay para pigilan ang sasabihin niya. Tayong lahat ay matanda na. Ang bawat desisyon ay dapat may katumbas na responsibilidad. Basahin mo ng mabuti ang nilalaman ng kasunduan. Kung walang problema, pirmahan mo na. Hindi na kailangan pang magtagal. Pareho tayong nasa parehong business circle. Laging mag-iwan ng puwang. Mas madaling magkita sa hinaharap. Pagkatapos kong sabihin ito, tumayo ako at umalis sa silid-aklatan. Narinig ko ang mga hikbi ni Liuruyan sa aking likuran. Hindi ako tumigil, hindi ako lumingon. Upang maging matatag ang isang kasal, ang pundasyon nito ay dapat ang lubos na pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit ang paulit-ulit na pagpapalampas ni Liuruyan ay hindi naging sapat. Sa sandaling tuluyan niyang binaliwala ang aking damdamin, ang tiwalang ito ay tuluyan nang nawala. Nang aking itataas ang aking paa papunta sa silid tulugan. Biglang tumakbo palabas si Liuruyan at hinawakan ako ng mahigpit. Pula ang kanyang mga mata at nauutal ang kanyang boses. Fang Yuan, dapat mo akong paniwalaan. Walang kahit anong mali siya sa pagitan namin. Naawa lang ako sa kanyang mahirap na sitwasyon. Natatakot akong baka apihin siya ng iba sa kumpanya, kaya binigyan ko siya ng ilang pag-aalala. Sumagot ako ng mahina, walang emosyon, at hinila ang aking kamay na hawak niya. Naintindihan ko. Nanlaki ang mga mata ni Liuruyan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ako kalmado. Ngunit hawak pa rin ang huling pag-asa, nagpatuloy siya. Nangangako ako na magtatakda ako ng linya sa pagitan namin sa hinaharap at lubos na lalayo. Pwede bang huwag mo na akong diborsyuhin? Umiling ako ng mahina bilang pagtanggi. Kapag paulit-ulit mong nilalampasan ang iyong sariling mga prinsipyo dahil sa ibang lalaki, darating ang araw na hindi mo na mapaninindigan ang pinakapangunahing bagay. Wala akong dagdag na oras at lakas para bantayan ang mga gusot sa pagitan ninyong dalawa. Baka ang layunin mo ay hindi naman masama. Gusto mo lang siyang gamitin bilang taya para subukan at manipulahin ako o may iba ka pang plano. Wala akong interes na suriin pa yan. Ang hangganan mo ay maaaring umatras ng umatras, ngunit ang aking mga prinsipyo ay hindi urong kahit kailan. Si Liuruyan ay patuloy na nag-iisip. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon. Hindi ko kailanman balak na pilitin o kontrolin ka. Gusto ko lang ipakita na may kakayahan akong magpatakbo ng mga bagay sa sarili kong paraan. Hindi ako isang dependent na walang sariling pag-iral. Napabuntong hininga ako at sinabi ang marami nito. Hindi mo pa rin matapat na harapin ang tunay mong iniisip. Alam kong hindi mo talaga pinapansin si Gucheng. Maaari kang lumapit sa kanya. Hindi lang para subukan ang aking limitasyon, para makita kung lalabag ako sa mga patakaran at prinsipyo para sa iyo at malaman ang aking pasensya. Para makakuha ng kalamangan sa mga susunod na pakikipagtulungan sa negosyo. Nagpakita ng pagkalito ang mukha ni Liuruyan. Hindi niya na mahanap ang tamang mga salita. Alam ko na ayoko ng gulo, ngunit ngayon ang kasal na ito ay napupuno ng problema dahil sa iyo. Wala na akong intensyong ipagpatuloy pa ito. Hindi ko nais na suriin pa ang lahat ng nangyari sa pagitan mo at ni Gucheng at hindi rin ito mahalaga. Kung nais mo pang maglaro at magplano sa hinaharap, siguraduhing malinaw mo muna kung sapat na ba ang iyong mga baraha. Nanghina ang mga binti ni Liuruyan at lumuhod, mahigpit na hinawakan ang aking binti. Ang kanyang mga hikbi ay mas malakas kaysa dati. Fang Yuan, alam kong nagkamali ako, pakiusap patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Huwag mo akong hiwalayan ha. Papaputol ko agad si Gucheng ngayon at tatalikuran ko siya ng tuluyan. Maaari ba tayong magpatuloy na mamuhay tulad ng dati? Habang nakatingin sa kanya na umiiyak, wala akong naramdamang kahit anong pagbabago. Tinalikuran ko siya at iniwan na lang ang isang malamig na pahayag. Maghiwalay na tayo. Nakipag-usap ka na sa mga nakatatanda sa magkabilang panig. Ayokong manatili pa sa ganitong bahay. Umalis ako ng tahimik patungong pinto. Madali namang tumayo si Liuruyan at sinubukang pigilan ako. Lumihis ako ng mabilis. Fang Yuan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para magbago. Sa susunod na araw, babalik tayo sa bahay ng mga nakatatanda at magdaraos ng isang pagtitipon. Ang tanging tugon sa kanya ay ang aking sagot na walang anumang init. Lahat ng mga bagay na susunod. Diretso mo nang kausapin ang aking abogado. Pumasok ako sa kotse at nagpadala ng mensahe sa aking assistant. Para paghandaan niya ang plano. Pagkatapos ng diborsyo, ganap kong ititigil ang lahat ng proyekto ng pakikipagtulungan sa Liu Group. 5 taon na akong kasal kay Liuruyan. Sa loob ng 5 taon, napakaraming proyekto ng pakikipagtulungan na pinagsaluhan ng dalawang pamilya. Ang pagputol at paghihiwalay nito ng lubusan ay hindi magagawa sa maikling panahon. Sa totoo lang, kahit magdiborsyo, hindi kailangang putulin lahat ng pakikipagtulungan. Nasanay lang ang mga negosyante na magtabi ng pinakamalalang plano. Mas mahusay na maghanda ng maaga, lalo na pagharap sa mga komplikadong pakikipagtulungan na kontrolado ng emosyon. Sa mga susunod na araw, ibinuhos ko ang aking buong sarili sa mga gawain ng kumpanya.
Ang maraming tawag ni Liu Ruyan ay inilipat lahat sa aking assistant. Nablock ko na ang kanyang contact number. 3 araw mamaya, pagkatapos ng isang pulong, nagulat ang assistant sa akin ng mahina. Pumunta si Liu sa kumpanya para hanapin ka. Naghintay siya sa lobby buong umaga. Hindi ka lumabas. Umalis na siya kanina. Naintindihan ko. Sabi ko ng mahinahon. Kung susunod siyang bumisita, sabihin mo lang sa kanya na wala ako sa kumpanya. Sa ngayon, si Liu Ruyan ay para sa akin. Ay parang isang estranghero na walang kaugnayan. Matapos tanggalin ang pagiging mag-asawa, susukatin ko lang ang aming relasyon mula sa pananaw ng interes. Pagsusuri sa panganib at pakinabang ng pakikipagtulungan sa Liu Group, magdudulot ba ng kaguluhan ang diborsyo? Maaapektuhan ba nito ang pundasyon ng ating kumpanya? Kahit ang kanyang mga pagbabago sa damdamin ay aking susuriin. Bilang batayan para sa pagtalakay sa posibilidad ng karagdagang pakikipagtulungan, ang nakaraang kasal na nagsimula sa interes ay nakatakdang magkamali mula pa sa simula. Kung negosyo lamang at walang damdamin ang pinag-uusapan mula simula hanggang wakas, hindi sana ito lumala ng ganito. Nag-overtime ako hanggang hating gabi. Pagbukas ko ng pinto ng kotse para sumakay, biglang may humarang mula sa gilid ng kalsada. Medyo nagulat ako. Ang taong iyon ay si Gu Cheng na tinanggal na ni Liu Ruyan. Tumingin siya sa akin na nakahilig ang ulo, puno ng hamon at paghamak sa kanyang mga mata. Nakakatuwa lang para sa akin. Itinaas ko ang 3 daliri. Bibigyan kita ng 3 minuto. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Hindi makapaniwala, tumawa siya. Fang Yuan, palagi kang nakakainis na babae. Huwag kang maging mayabang dahil lang sa iyong kayamanan. Sa huli, ikaw ay nagkaroon lamang ng kalamangan dahil ikaw ang panganay. At sa huli ay ikaw ang humiling ng diborsyo. Sa madaling salita, ako ang nanalo. Inaasahan niyang makikita niya akong galit. Tumingin lang ako sa timer. 9 segundo na lang. Hindi niya nakuha ang inaasahan niyang pagsabog. Kaya naman, pinalakas niya ang kanyang tinig at patuloy na sumigaw, ano ang maipagmamalaki ng mga anak ng mayayamang pamilya? Hindi lang kayamanan na galing sa iba ang iyong mga mapagkukunan. Sa totoo lang, lahat ng ito ay aking planado. Kung mayroon akong background ng iyong pamilya, tiyak na mas magiging mahusay ako kaysa sayo. Pagkatapos marinig ito, hindi ko mapigilan ang pagnanais na sumandal. Nakakatuwa na may isang payaso na kusang lumapit para aliwin ako. Mayroon pang 15 segundo. Nakita niyang hindi ako natinag mula simula hanggang wakas, nanggigil si Gu Cheng. Bakit ka nagpapanggap na malinis? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana humiling ng diborsyo. Si Liu Ruyan mismo ay nalilito ang isip. Madali ko siyang napalapit at kusang loob siyang dumikit. Ikaw at siya ay mag-asawa. Hindi rin maganda ang iyong panlasa. Ibinalik ko ang aking kamay na may hawak na timer. Tapos na ang oras. Napakahusay ng iyong pagtatanghal. Pinatawa mo ako. Sa halip na sayangin ang oras dito sa pagharang sa akin, mas mabuting hikayatin si Liu Ruyan na mabilis na pumirma sa kasunduan sa diborsyo. Baka maaari ka pang yumaman sa pamamagitan niya at mamuhay ng walang alalahanin sa buong buhay mo. Pagkatapos sabihin ito, hindi ko na pinansin ang galit na si Gu Cheng. Pinahinto ko ang kotse at umalis. Simula nang isumite ko ang aplikasyon sa diborsyo, agad na tinanggal ni Liu Ruyan si Gu Cheng. At ipinagkalat sa buong industriya na ipinagbabawal ang sinumang kumpanya na kumuha ng taong ito. Ang kanyang dating magandang kinabukasan ay nawasak mismo ng kanyang kasakiman. Mayroong palaging naghahangad na makapasok sa mataas na lipunan sa paniniwalang ang tagumpay ay isang hakbang lamang. Ngunit kapag natalo, ang kapalit na kailangang bayaran ay maaaring hindi kayanin ng isang ordinaryong tao. Kahit hindi ko kailangang gumawa ng anumang hakbang, maraming tao sa industriya ang hindi sang-ayon sa kanyang mapagsamantala at mapagkunwaring paraan ng paggawa, at sila ay kusang hahadlang sa kanya sa lahat ng paraan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin pumirma si Liu Ruyan sa kasunduan sa diborsyo. Sa tuwing pupunta ang abogado, kung minsan ay magdadahilan siya ng pulong, kung minsan ay tatanggihan niya lahat ng mga tawag. Sa kawalan ng pagpipilian, kinailangan kong personal na pumunta sa tahanan ng mga Liu. Sina Yi at Yenje, Liu ay hindi pa rin alam ang tungkol sa aming pagdidiborsyo. At mainit pa rin akong sinalubong. Hindi ako nagpaligoy-ligoy at direktang inilagay ang kasunduan sa diborsyo sa coffee table. Gusto kong ipaliwanag ng buo ni Mingyu ang lahat ng nangyari. Mga tito at tita, ang mga bagay pag-ibig ay hindi mapipilit. Ang paghihiwalay ang pinakamagandang desisyon para sa akin at kay Liu Ruyan. Maaari kayong makasiguro kahit pa ipawalang bisa ang kasal. Ang mga kasalukuyang proyekto ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay hindi matitigil dahil dito. Ang pamilya Liu ay kabilang sa mga bagong yaman na nakilala sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Mayroon silang matatag na pundasyon at sapat na pondo. Hanggat si Liu Ruyan ay hindi magdesisyon ng walang pakundangan at kalokohan, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang kapital ng pamilya Liu para mapalaki ang kita ng Fang Yuan Group.
Ngunit kung ipipilit niyang gawin ang gusto niya, hindi rin ako mag-aatubiling pabagsakin ang bahagi ng merkado ng Liu Group. Matapos marinig ang buong kwento, naging malungkot ang mga mukha ng ama at ina ni Liu. Nang magsalita ang ama ni Liu upang subukang mamagitan, agad siyang pinutol ni Fang Yuan. Mga tito at tita, naiintindihan ko na gusto ninyong pagkasunduin ang dalawang panig, ngunit ang kasal na ito ay wala ng pag-asa. Pakiusap kumbinsihin niyo si Liu Ruyan. Ang patuloy na pagtatalo ay hindi makakatulong sa alinmang pamilya. Matapos sabihin ito, naghanda na akong umalis. Mula sa itaas, narinig ko ang boses ni Liu Ruyan. Namumula ang kanyang mga mata at ilang beses siyang nagbuka ng bibig na tila gusto niyang magpaliwanag. Nang makita ko ang kanyang anino, agad akong nagsalita upang tapusin ang mga susunod na hakbang. Dahil nasa bahay ka. Maglaan ka ng oras bukas upang magtungo tayo sa Civil Affairs Bureau at iproseso ang diborsyo. Mariing umiling si Liu Ruyan. Ang boses niya ay may pagmamakaawa. Fang Yuan, huwag na tayong magdiborsyo, okay? Liu Ruyan, alam mong matalino ka at mahusay. Huwag kang gumawa ng walang silbi at hangal na bagay. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ako at umalis. Mula sa likuran, narinig ko ang kanyang hindi mapigilang pag-iyak. Isang linggo pagkatapos. Sa wakas ay pumayag si Liu Ruyan sa diborsyo matapos ang panahon ng paglamig. Kami ay nasa Civil Affairs Bureau. Natanggap namin ang aming sertipiko ng diborsyo. Nakatayo siya sa labas ng Civil Affairs Bureau, mag-isa, na umiiyak ng malakas sa mahabang panahon. Hindi ako tumigil. Bumalik ako at sumakay sa sasakyan at umalis. Pagkatapos ng diborsyo, ang kooperasyon sa negosyo ng dalawang pamilya ay hindi natapos. Sa halip, ito ay naging mas malapit kaysa dati. Tulad ng sinabi ko dati, si Liu Ruyan ay lubos na nauunawaan ang mga kalamangan at kawalan. Hindi kailanman hahayaan ang personal na damdamin na makaapekto sa kabuuang pag-unlad ng grupo. Gayunpaman, matapos ihiwalay ang pagpapakasal, mas mahigpit ang mga tuntunin ng kontrata ng kooperasyon na nilagdaan ng dalawang panig. Kung nais ng Liu Group na magpatuloy sa kooperasyon sa aming panig, kakailanganin nilang magbayad ng karagdagang 30% ng paunang bayad sa proyekto. Kahit na mahigpit ang kondisyon, ang pamilya Liu ay ayaw isuko ang Fang Yuan Group bilang isang matatag na kasosyo. 3 taon ang lumipas, nagkita muli kami sa isang pagdiriwang ng kaibigan. Muli kong nakita si Liu Ruyan. Nakasuot siya ng simple at malungkot na damit, nakatayo sa pagdiriwang na tila nagtatago. Nawala na ang dating kanyang pagiging maganda at makapangyarihan sa pamamahala ng bilyong-bilyong grupo. Nang makita niya ako, nag-alinlangan siya sandali. Sa huli, lumapit siya at bumati, Fang Yuan, matagal na panahon. Bahagya akong tumango. Matapos ang insidente noon, ang mga shareholder sa loob ng Liu Group. Lubos na hindi nasiyahan kay Liu Ruyan at nagpatawag pa ng pulong ng mga shareholder upang tanggalin siya sa posisyon ng general manager. Sa huli, nagbayad si Liu Fu Haofei ng malaking halaga upang mapanatili ang kanyang posisyon sa pamamahala. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa loob ng grupo. Maraming matatandang empleyado at mga pangunahing shareholder ang sunod-sunod na nagbitiw upang maghanap ng ibang paraan. Sa loob ng 3 taon, si Liu Ruyan ay kumilos ng maingat, palaging nababalisa, natatakot na ang isang maliit na pagkakamali ay maging sanhi ng pagkawala niya ng lahat. Fang Yuan, may oras ka ba bukas? Sa boses ni Liu Ruyan ay may bahid ng pag-asa. Bahagya akong umiling at tumanggi. Bukas, kailangan kong samahan ang esposa ko sa ospital. Nag-asawa ka na ulit? Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Bakit walang balita tungkol dito? Hindi siya mula sa business circle. Ang pamilya niya ay galing sa Erhon. Hindi kailangan ng malaking seremonya para sa kasal. Si Liu Ruyan ay matuwid na nakatayo noon. Bumagsak siya, lumabas siya sa Yanhui Hall na wala ng lakas. Sa tabi ng kalsada sa labas ng Yanhui. Isang bata na may putol na mga paa ang nakadapa sa lupa, humihingi ng limos. Pakisuyong, mabait na tao, magbigay po ng konting pera. Ang tinig na ito ang bumalik sa katinuan ni Liu Ruyan. Inihanda niyang ilabas ang barya, ngunit sa pagkakasalubong ng tingin nila ng bata. Napatayo siya sa kinatatayuan niya. Gu Cheng. Nakilala rin ni Gu Cheng si Liu Ruyan. Sa kanyang mga mata, una ay may galit, pagkatapos ay nagpalit ito sa isang mapagpakumbabang panalangin. Ginoong Liu, pakiusap, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Bago pa siya matapos magsalita, 3 malalakas na lalaki ang sumugod mula sa isang bahay sa tabi. Walang sinabi, sinuntok at sinipa nila si Gu Cheng. Tumango lang si Liu Ruyan at umalis ng mabilis. Sa likuran niya, naiwan lang si Gu Cheng na umiiyak sa sakit.